Huwag mong sayangin ang pagkakataong maglingkod sa ating dakilang Aba Yahawa. Kung ang Aba Yahawa ang nagtiwala sa atin ng isang gawain, hahayaan ba natin na tayo ang maging dahilan para ito ay maantala? Hahayaan ba natin na tayo ang maging dahilan para ito ay mahinto? Hahayaan ba natin, mga kapatid, na tayo ang dahilan upang maputol ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ng ating dakilang Aba Yahawa? Isipin po natin ito, mga kapatid. Napakaraming tao sa buong mundo. Ngunit tayo ang tinawag upang maging bahagi ng gawaing ito. Tayo ang tinawag upang maging kabahagi ng napakabanal na gawaing ito. Hindi po ito aksidente, mga kapatid, na ikaw ay tinawag ng Aba, ikaw ay napunta dito, napasok sa Kingdom of Aba Yahawa. Hindi po aksidente na ikaw ay naging isang kawan, mga kapatid. Ito ay isang pagkakataon na ipinagkatiwala ng ating dakilang Aba Yahawa sa bawat isa sa atin. Pagkakataon, ang pagtawag sa iyo dito sa kanyang kaharian ay isang malaking pagkakataon, mga kapatid. Pinagkatiwalaan ka ng ating dakilang Aba Yahawa upang maging kabahagi sa kanyang gawain. Opportunity na maging isang kasangkapan upang maisakatuparan ng dakilang hari ang kanyang mga banal na plano, mga kapatid. Ang Aba Yahawa ay hindi nangangailangan. Siya ang nagbibigay ng lakas. Lagi nga tayong nananalangin na bigyan tayo ng kalakasan araw-araw. Hindi niya kailangan ang ating panahon. Bakit? Sapagkat ang lahat ng oras ay sa Kanya. Siya ang may-ari, mga kapatid. Ngunit sa Kanyang pag-ibig at kabutihan sa atin, pinili niya tayong maging kasama at maging kasangkapan sa Kanyang gawain. Pinili niya tayong maging kasama at kasangkapan sa Kanyang gawain upang maisakatuparan ang Kanyang mga plano, mga banal na plano, mga kapatid. Ang kataas-taasan at walang hanggan, ang creator ng buong universe, ang nag-iisang hari ng sansinukob, tayo ang tinawag upang kanyang maging kasangkapan. Diba, mga kapatid? Tayo ang kanyang ibinukod sa dinami-dami ng tao sa buong mundo. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, tayo ang kanyang kinasangkapan upang maging kabahagi sa kanyang gawain. Ilan lang tayo, mga kapatid. Hindi po kailangan ng Aba Yahawa ng sangkatutak. Hindi po kailangan ng Aba Yahawa, kung tutuusin, mga kapatid. Kaya niya. Kung hindi ka kikilos, kaya ng ating dakilang Aba Yahawa, mga kapatid. Hindi na niya tayo kailangan. Pero napakalaking karangalan para sa atin na maging kabahagi sa kanyang banal na gawain. Kaya, mga kapatid, huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito. Alalahanin natin na ang ating mga ninuno, nakita nila ang mga kapangyarihan ng ating dakilang Aba Yahawa. Nakita ng ating mga ninuno kung gaano kakapangyarihan ang ating dakilang Aba Yahawa. Naranasan nila ang pag-iingat ng Aba Yahawa. Ngunit marami pa rin ang naging pabaya sa kanila. Ibig sabihin, hindi po sila naging tapat sa ating Aba Yahawa. Sila po ay ginabayan ng ating Aba, mga kapatid. Iningatan ng ating Aba Yahawa. Tinulungan sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kanilang paglalakbay. Napaka-espesyal po ng ating mga ninuno. Mayroon po silang kasamang pillar of clouds sa araw. At mayroon din po silang kasamang pillar of fire sa gabi sa kanilang paglalakbay, mga kapatid.
Marami sa kanila ang hindi nakapasok sa land of promise. Ngunit sa kabila ng kapihan ng dakilang abayawa, sa kanila marami ang hindi nakapasok sa land of promise. Bakit, mga kapatid? Dahil hindi sila tapat sa dakilang abayahawa. Sinayang nila ang pagkakataon na maisakatuparan ng mahal na abayahawa ang kanyang mga plano. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang lahat ng plano ng Aba, kahit hindi man sila naging tapat, kahit sila po, mga kapatid, ay lumihis, ang plano ng ating dakilang abayahawa ay natupad pa rin. Hindi sila naging kasama. Imagine, mga kapatid, almost 1 million ang ating mga ninuno mula nung lumabas sa Egypt. Pero hindi sila nakapasok sa land of promise. Si Joshua lang at si Caleb, mga kapatid. Alam po natin yan. Ilang beses na po natin yung sinabi. Ang nanatiling matatag, ang nanatiling tapat hanggang wakas. Sila lang ang pinayagan ng dakilang abayahawa na makapasok sa land of promise. Ang kaibahan, mga kapatid, ng mga pinagpala at ng mga napag-iwan. Yung mga pinagpala, yun po yung nakapasok sa land of promise. Yung mga naiwanan, yun po yung hindi nakapasok sa land of promise. Ang kaibahan ng mga pinagpala at ng mga napag-iwanan ay hindi ang kanilang sariling lakas, mga kapatid, kundi ang kanilang katapatan sa nag-iisang manlilikha, ang ating abayahawa. Yung hindi tapat, yung hindi naging masunurin, naiwan po sila sa wilderness, mga kapatid. Hindi po sila nakapasok. Ang mga nakapasok lang, yun pong tapat sa ating dakilang abayahawa. Kaya gawin natin ng buong katapatan ang tungkuling ibinigay sa atin ng ating manlilikha, mga kapatid. Kaya gawin natin, mga kapatid, ng buong katapatan ang tungkuling ibinigay sa atin ng ating mahal na abayahawa. Gawin natin ito habang may pagkakataon pa. Kasi hindi po lahat ng araw, lahat ng panahon may pagkakataon. Hindi po, mga kapatid, gaya po ng ating napag-aralan sa Second Esdras. Darating ang panahon na hindi mo na magawa ang iyong ang gawain na pinagkatiwala sa iyo ng ating dakilang abayahawa. Natin ito pinapriority sa ating mga buhay. Ngunit tandaan natin, ito'y napakahalaga sa paningin ng ating abayahawa. Dahil ito'y katuparan sa kanyang mga pangako na inihayag mula pa noon sa kanyang mga propita. Nawa, mga kapatid, huwag nating hintayin na may laging magpaalala sa atin, sa ating mga tungkulin. Tayong lahat na tinawag dito, may task tayo, mga kapatid. Hindi ka man siguro, hindi ka man kahan, hindi ka man leader, hindi ka man CC, hindi ka man ECC, o hindi ka man officers sa inyong chapters. Pero tinawag ka ng Aba, mga kapatid, may espesyal na task na ibinigay sa iyo ang ating abayahawa. Yung task na yan, kung ano man yan, mga kapatid, kung ano po ang iyong task, mga kapatid. Huwag nating hayaan na lagi po tayong paalalahanan. Huwag nating hintayin may sumaway sa atin, mga kapatid. Ang diwa at pusong tapat sa totoong nagmamahal sa abayahawa ay kusang kumikilos, hindi na kailangang sabihan pa, mga kapatid. At tandaan natin ito, kung hindi tayo ang gagawa ng gawaing ito, sino ang gagawa, mga kapatid? Hindi mga tagalabas ang inasahan ng abayahawa na gagawa sa kanyang gawain. Tayo, mga kapatid, ang inasahan ng ating dakilang abayahawa na gagawa nito. Hindi ang mga tagalabas, hindi ang mga wicked
tayong mga tinawag ng ating dakilang abayahawa, ang inaasahan niya na gagawa nito, mga kapatid, sa gawaing ito. Matagal na panahon na itong ginagawa natin ngayon ay kinalimutan. Alam po natin yan. Matagal na panahon na ito po hindi na isagawa. Ngayon, tayo ang kinakasangkapan ng ating dakilang abayahawa upang mangyari, may sa katuparan, maibalik ang banal na gawain, lalo na mga pag-aalay, lalo na ang pag-celebrate sa mga kapistahan, tutuhong kapistahan, mga kapatid. Tayo ang tinawag. Tayo ang kanyang pinagkatiwalaan. Tayo ang dapat maging unang handang tumugon, mga kapatid. Hindi ang tagalabas. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kapag tiningnan ng abayahawa ang ating paglilingkod, ang ating paglilingkod sa Kanya, makikita ba niya ang kasigasig natin? Makikita ba niya ang ating katapatan, mga kapatid? O makikita niya ang ating laging pagdadahilan? Alin po dyan ang kanyang makikita? Kung tatanungin po natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaang lumipas ang bawat araw, mga kapatid, na may tungkuling hindi natin nagagampanan. Totoo po yan. Huwag nating hayaan. Hindi na mababalik. Ang araw ngayon, hindi na ito ang araw bukas. Iba na ang araw bukas, mga kapatid. Araw-araw is a brand new day. Hindi na natin maibalik ang kahapon. Kaya huwag po nating hayaan na sa bawat araw mayroon po tayong tungkulin na hindi po natin ginagampanan. Sapagkat ang bawat maliit na gawain na ginagawa natin ng may pagmamahal ay isang mabagong handog natin sa ating dakilang abayahawa. Handog din po natin yan. Yung ating pagkanta, pag-awit, handog po natin yan sa ating dakilang abayahawa. Kaya yung ating mga tungkulin, yung ating mga task na iniatang sa ating balikat ng ating abayahawa, mga kapatid, kung ating nagampanan yan, handog po natin yan sa Kanya. Kaya palakasin natin ang isa't isa, mga kapatid, ang bawat isa't isa. Magtulungan tayo. Gawin natin ang ating mga tungkulin. Maging masigasig tayo sa paggawa, mga kapatid. Dahil tayo ang pinagkatiwalaan ng dakilang abayahawa. Sapagkat isang napakalaking karangalan para sa atin na siya ay ating mapaglingkuran, ang kataas-taasang manlilikha. Siya ang karapat-dapat sa ating buong pusong paglilingkod. Huwag sana natin siyang alayan ng ating tira-tirang oras, mga kapatid. Dapat buo ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag po sana natin siyang i-taken for granted. Unahin po sana natin ang ating abayahawa sa lahat ng ating ginagawa. Siya po ang dapat unahin. Unahin po natin ang ating abayahawa sa ating pong buong pusong paglilingkod sa Kanya. Alam po natin na ang ating mga pagpapagal ay hindi po niya kalilimutan. Nakasulat po yan, mga kapatid. Alam po natin yan na pagdating ng panahon sa pagbabalik ng ating dakilang haring abayahawa, bibigyan niya po tayo ng reward ayon sa ating kinikilos o ayon po sa ating pagsunod sa Kanyang mga kautusan. May reward po ang mga tapat at may reward din po ang hindi tapat. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay po ng ating dakilang abayahawa na siya po ay paglingkuran. Maraming salamat po, mga kapatid. Purihin po ang ating dakilang abayahawa. Naway mayroon po tayong mapulot na aral po sa ating ibinahagi sa gabing ito o sa hapong ito. Salamat po.